Sa atin pong pagpapatuloy pa sa ating pong mga inahandang year-end report, alamin po natin yung ilan pong mga malalaking kaganapan dyan sa may Department of Public Works and Highways at Independent Commission for Infrastructure o ICI. Dahil yung kontrobersiya sa mga flood control projects at ang mga investigasyon ukol dito, atin pong balikan. Narito ang inahandang year-end report ni Bombo Isaac Cotoner. Mahiya naman kayo. Yan ang iginiit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation address. Sa isang pahayag na yan nagsimula ang pinakamalaking pagyanig sa Department of Public Works and Highways. Isang pahayag na nagbukas ng pinto sa sunod-sunod na pagbabago mula sa liderato, sa rigudon ng mga opisyal hanggang sa sinasabing paglilinis sa loob ng kagawaran. Matatandaang matapos isiwalat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang umano'y malawakang korupsyon sa DPWH, agad niyang ivinito ang halos 194 bilyong halaga ng mga proyekto ng kagawaran. Ayon sa Pangulo, kailangan tiyakin muna na ang mga pondong pang-infrastruktura ay mapupunta sa tama at hindi sa bulsa ng iilan. Noong unang araw ng Setyembre, halos isang buwan matapos ang naturang pahayag, tuluyan ang napalitan ng liderato ng DPWH. Pinalitan si dating Secretary Manuel Bonoam ni dating Department of Transportation Secretary Vince Dizon bilang bagong kalihim ng ahensyang naging sentro ng kontrobersya ngayong taon. And we will spare nobody. Top to bottom. Okay, top to bottom, we will spare no one here. Kay Yusek pa yan, kay former secretary, Yusek, ASEC, Direktor, RD, DE, kailangan umayos na itong institusyon na ito. And it starts with accountability. Sa pagupo ni Dizon, agad nang umusad ang mga hakbang para panagutin ng mga sangkot. Isa sa kanyang unang ginawa ay ang pagrerekomenda sa Office of the Ombudsman ng mga individual na umano'y nasangkot sa manumaliang flood control projects. Kabilang sa mga tinukoy, ang ilang opisyal ng DPWH Bulacan 1st District Engineering Office, ang contractor na Sunwest Incorporated, dating kongresista Zaldico, ang mag-asawang Diskaya at iba pang pangalan na sinasabing bahagi ng malawakang katiwalian. Kasabay ng lumalakas na panawagan para sa pananagutan, itinatag noong Setyembre ng Independent Commission for Infrastructure o ICI sa Bisaya ng Executive Order No. 94. Layunin nitong imbestigahan ang mga anomalya sa mga proyektong infrastruktura sa nakalipas na 10 taon. Pinamunuan ng komisyon ni dating Supreme Court Justice Andres Reyes Jr. kasama sina dating DPWH Secretary Rogelio Babe Singson, SGV Managing Partner Rosana Fajardo at iba pang veteranong opisyal. Nang magbitiw si Baguio City Mayor Benjamin Magalong, pinalitan siya ng dating PNP Chief na si Rodolfo Azurin Jr. Noong Setyembre 19 naman, isinagawa ng ICI ang kauna-unahan itong pagdinig na sarado sa publiko. Sa pagdinig na iyon, voluntaryong isinuko ni dating DPWH Engineer Bryce Hernandez ang kanyang mamahaling sasakyan bilang patunay ng pakikipagtulungan sa investigasyon. Sinundan ito ng sunod-sunod na closed-door hearings na dinaluhan ng mga dati at kasalukuyang senador, kongresista, opisyal ng DPWH at mga kontraktor katulad ng mag-asawang Diskaya na humantong din sa hindi na pakikipagtulungan ng contractor couple sa komisyon. Habang tumatagal, lalong lumalakas ang panawagan ng publiko na buksan ang mga pagdinig para sa transparency. Noong Nobyembre 21, naglabas ng patakaran ng ICI. Live stream na ang mga pagdinig, maliban na lamang kung kinakailangan ng executive session. At noong Disyembre 2, unang nasilayan ng publiko ang isang bukas na pagdinig ng komisyon. General rule natin is live stream unless requested by the resource person for executive session. So, ganun muna ang gagawin natin. In fact, ang importante is malinaw sa aming live streaming. As aming guidelines is that live streaming is the default. Kasabay ng mga pagdinig, lumitaw ang mas mabibigat na detalye. Ayon sa ICI at DPWH, 421 ghost flood control projects ang natuklasan mula sa mahigit 8,000 proyektong ininspeksyon sa buong bansa. Bilang tugon, binuo ang isang technical working group para mabawi ang ninakaw na pondo ng bayan. Unti-unting may mga tagumpay mula sa voluntaryong pagsuko ng kickbacks hanggang sa public auction ng mga mamahaling sasakyan ng mga kontraktor.
Pagsapit ng Disyembre, umabot na sa 20.3 billion ang na-freeze na assets ng Anti-Money Laundering Council na may kaugnayan sa kaso. 5 interim reports naman ang naisumite ng Independent Commission for Infrastructure sa Office of the Ombudsman na nagre-rekomenda ng pagsasampa ng mga kasong graft, malversation at falsification of documents laban sa mga opisyal at mambabatas. Tuluyan ng umabot sa Sandigan Bayan ang ilan sa mga kaso. Ilang senador, dati at kasulukuyan ang inirekomenda rin para sa mas malalim na investigasyon kabilang ang posibilidad ng kasong plunder. Dapat mahinto na itong kultura nagpapakontrata sa Congress. This practice should have ended decades ago. The longer we allow it to exist, the more it corrodes public trust. Let us tear down this abusive system one by one with every filing. Public office is a privilege. It should be used for personal gain or self-dealing. Filing these recommendations allow us to begin again and put the country first. Kabilang sa mga inirekomenda ng ICI na imbestigahan sa Ombudsman ay si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan, ang mismong pinalitan ni Dizon na posibleng may kinalaman umano sa mga alegasyon ng korupsyon. Ngunit sa gitna ng lumalalim na investigasyon, isang trahedyang yumanig sa kaso. Humanaw ang dating DPWH Undersecretary na si Maria Catalina Cabral. Siya ay nasangkot sa mga alegasyon, ngunit mariing itinanggi ang mga ito bago ang kanyang pagkamatay. Kasabay nito, sunod-sunod ding nagbitiw ang ilang miyembro ng komisyon. Sina dating DPWH Secretary Rogelio Babe Singson at Rosana Fajardo ay parehong umalis na sa ICI kahit nagpapatuloy pa ang investigasyon. Dito muling umusbong ang mga tanong. Nanganganib na bang mabuwag ang Independent Commission for Infrastructure at paano na ang mga sinimulang investigasyon? Sa pagtatapos ng 2025, malinaw ang isang bagay. Ang flood control scandal ay hindi lamang kwento ng mga sirang proyekto. Ito ay salamin ng isang sistemang sinusubukang linisin. Habang papasok ang bagong taon, nananatili ang mga tanong. Sino ang tunay na mananagot? May makukulong bang malalaking personalidad o big fish sa isa sa pinakamalawak na isyu ng korupsyon sa bansa? O ito ba'y isa na namang iskandalong unti-unting lilipas at malilimutan? Para sa 2025 Year-End Report, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.